Kumusta mga kamaster? Welcome back sa ating channel, Kamaster Tech. Ngayon, sa video na ito, itutuloy natin ang pagtutroubleshoot sa tablet na hindi nag-on o tinatawag na no power. So ngayon, kukunin natin ang charging board kasi nandun yung charging port. So ngayon, pabaklasin na natin ang ating charging board. Kukunin na natin. So kailangan buksan natin ng mga tornilyo. Pag nabaklas natin to mga kamaster, siyempre, doon natin makukuha yung charging port na tinatawag. Ngayon, nabuksan natin mga kamaster. Ayan na. Ito na yung mga charging board natin kamaster. Ngayon, gamitan natin ng hot air. Ang hangin natin dito, kamaster, mga 2 lang. Tapos yung natin, yung hot. Ibig sabihin, nasa mga 450 ang ginagamit ko dito mga kamaster. Ngayon, nakikita nyo mga kamaster na nilagyan natin ng protection sa bawat gilid ng charging port kasi may mga piyesa dyang maliliit, baka madamay sa ating pagkuha ng charging port. So ngayon, natanggalan natin yung charging port mga kamaster. Ang susunod natin gagawin, siyempre lilinisin natin ang yung charging pit ko. At siyempre, gagamit tayo ng panghinang. May panghinang tayo dito. T12X ang gamit ko dito mga kamaster. Ito na maliit ang tip nito sa tip ng soldering iron nito mga kamaster. Ayan, kung nakikita nyo, gumagamit tayo ng soldering quick para matanggal natin yung mga sobra-sobra ng mga hinang. Kasi kailangan yan mga kamaster, maging malinis talaga yung pagtanggal natin dyan para bago natin ikabit ang panibagong charging port, talagang malinis na malinis. Yan. Ayan, kung nakikita mga kamaster, malinis na yung natin, yung charging port. Yung natin, yung palaglalagyan ng charging port. So ito nilalagyan natin ng ng kaunting tingga para dito sa ilalagay nating panibagong charging port. Ito, may charging port tayong bago. Ito yung sasalpak natin. Yan, sinusukat ko muna yung yan, master. May mga gatla naman yung mga kamaster, yung butas. Doon natin na isasalpak yung charging port, kamaster. Kaya siyempre kailangan din natin, kung nakikita nyo, paproteksyonan din natin yung sa gilid. Kasi ang gagawin natin dito, hot air kasi natin itong charging port mga kamaster. Kasi pag hindi natin i-hot air to, hindi natin maano yung doon sa ilalim kasi kailangan ng hot air to para yung ilalim nito ay dumikit din yung tingga. Itong sa mga gilid, siyempre gagamitin natin dito yung soldering iron lang din na T12X ang gamit natin panghinang dito. Ayun mga kamaster na natin mga kamaster na kabit na natin. Nilinisan na natin mga kamaster at ito ikakabit na rin natin para masubukan natin kung okay na yung kinabit natin na charging port. So ito mga kamaster, ito ina-assemble muna natin tong charging board natin mga kamaster. At ngayon pagkatapos ikakabit ng mga kamaster, siyempre testing natin kung okay na tong charging port na naikabit natin. Siguro naman okay na to. At takpan na rin natin itong mga kamaster para at least alam ko na sureball tong natin, charging port. Ngayon bago nga lahat, siyempre testing muna natin tong charging port na kinabit natin. Yan, nakikita nyo kamaster, yan. Gumagana na siya kamaster. Gumagana na ang ating charging port. So, ibig sabihin, okay na tong charging port natin. Ang problema, hindi pa rin nag-on ang tablet natin. So, ibig sabihin, ang susunod natin gagawin, babaklasin natin yung frame nitong sa pang battery para matanggal natin tong terminal ng battery. Kasi dito, i-check natin yung voltage nitong battery. Kung may laman pa ba o wala na. Ayun, kung nakita nyo mga kamaster, tinatanggal natin yung frame. Yan. Para mabaklas natin tong terminal ng battery. Ayan.
Terminal ng battery. Nabaklas na natin mga kamaster. Itong terminal ng battery. Ayan, ang susunod natin gagawin dito is titest natin to kung may laman pa tong battery na to sa pamamagitan ng digital tester natin. So, rinse tayo ng voltage measurement. Yan, titingnan natin kung ilan yung voltahe na meron dito. Nakikita natin ka master, may kang 2 volt lang. 0. Wala, ibig sabihin, drain na drain tong battery mga kamaster. Oh, yan kamaster, oh. 2 lang. 2 volt lang mga kamaster. 0.00 volt, oh. Alas dalawang pa, 0.002 lang. Yung kailangan dito is 3.7 volt pataas. Ngayon, ang gagawin, isa-shock natin mga kamaster. Kakargahan natin yung battery para mas mabilis para maglagyan ng laman. At para pag may laman, siyempre pag-charge natin, masa-charge natin. At kung madadagdagan, ay mauun natin tong tablet. Ngayon, kinakarga natin mga kamaster yung battery. Bubuhayin natin kasi drain na drain ito. Ito yung gamit ko mga kamaster na power supply para pang dagdag na kung wala pa kayong gamit na pang yung tinatawag na activator panel para dito sa pang-charge din ng pangbuhay ng mga battery. Pwede itong ganitong tricks mga kamaster ang gagawin nyo. Gamit kayo ng power supply, i-range nyo ng anong gusto nyo rin, mga 3.7 volts o 4 volts. Tapos, yun ang ipang buhay mo dun sa battery para malagyan lang ng laman. Ngayon, titest natin kamaster kung nadadagdagan ba yung laman ng battery sa pamamagitan ng pag-charge natin kanina, pag-shock natin kanina. Ayun mga kamaster, 3.2 128 yung natin mga kamaster. Nadagdagan siya mga kamaster. So, ibig sabihin ito mga kamaster, pwede ito ma-charge pero hindi pa to mag-on kasi kailangan ng 3.7 hanggang 4 volt pataas yung laman ng battery bago natin on. Yan, kinargahan ko ulit mga kamaster na 3.3. So, nadagdagan mga kamaster. So, ito mga kamaster, medyo okay na ito mga kamaster kasi nadagdagan na yung laman ng battery. So, ganun lang kamaster. Tapos, ay saksak natin para makita natin, yung mga kamaster. Tingnan mga kamaster. So, tingnan yung mga kamaster, 0.06 ampere pa lang yung mga kamaster. So, ibig sabihin, kailangan pa itong hindi nag-on ito mga kamaster, Kailangan pa itong ulit, i-charge ng matagal. Ito gamit mga kamaster, activator. Ayun, ginamitan natin ng activator mga kamaster para mabilis yung pagkarga ng battery. Ayan, lalagyan muna natin ng protection ito mga kamaster, itong charging port. Ayan. Sana pa nilagyan natin ng glue yung sa gilid para pulido yung gawa natin sa charging port. So ngayon mga kamaster, okay na ito mga kamaster. I-disassemble na natin ito mga kamaster. Ang ating tablet. Ganun lang mga kamaster. Sa ating part 1, makikita nyo na yung mga step by step na ginawa natin. Tapos, ito yung continuation nitong no power na tablet. Ganun lang mga kamaster. Sana mapanood nyo rin yung part 1 para masubaybayan nyo part 1 hanggang sa part 2 para makuha nyo yung step by step na ginagawa natin. Ayan mga kamaster, nagkakarga na siya mga kamaster. Dahil na palitan natin ng panibagong charging port, pero hindi pa rin siya nag-on. Yung pala, drain pala yung battery. Ngayon yung battery pala na yon, kinargahan natin ng laman para magkalaman siya gamit ng mga power supply. At nung nakargahan natin, ginamitan pa natin ng activator panel para makargahan siya na mabilis yung battery. Ayun, nakargahan natin at sinubukan natin mag-charge. Nag-charge na siya. At ito na mga kamaster,
ito. Susubukan ulit natin mga kamaster. Kung talagang nabubuhay na yung ano, mga kamaster. Ayan, nasirahan na natin ng maayos. At ngayon mga kamaster, i-check na natin kung successful ba yun. Ayun mga kamaster, may kidlat na. Sigurado tayo mga kamaster. Yan, nag-charge mga kamaster. Okay mga kamaster. Ayan mga kamaster. Ayan. 5% siya mga kamaster. So may laman na oh. Yung mga kamaster, nagbukas ng Samsung Galaxy na indicator. Ganun lang mga kamaster. Maraming salamat po sa walang samang panonood sa ating mga video. Sana may matutunan kayo sa ating video na ito. Sana huwag kalimutan mag-like, mag-share at siyempre mag-subscribe sa ating channel para ma-notify kayo sa iba nating mga video sa susunod naman. Maraming salamat mga kamaster.